Sa gitna ng pag-aakalang patay na ang submarine program ng ating Philippine Navy, nito lamang nakaraang araw, sa ginanap na Asia-Pacific Economic Cooperation Summit, isang surprisang hakbang ang ginagawa mismo ng Pangulo ng bansa, nang siya mismo ang nakipag-usap sa mga kinatawan ng Hanwha Ocean ng South Korea, patungkol sa ambisyon ng ating hukbong sandatahan, ang pagkakaroon ng submarine force, upang palakasin ang ating maritime security. Kung si Pangulong Bongbong Marcos mismo, ang nakipag-meeting sa mga kinatawan ng Hanwha Ocean, ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ba ito na siguradong susunod na ang pagpirma ng kontrata? Ang ating nakikita. Bagamat first time ito sa buong history ng AFP Modernization Program, na ang Pangulo ay tila nangunguna sa isang negosasyon, ngunit ayon nga sa lagi nating sinasabi, hanggat walang kontrata na pinipirmahan, ang lahat ay isang balita pa lamang. Totoong maaring may something sa meeting na ito, dahil hindi ito kadalasan, ngunit maaring may ilang posible ring dahilan, kung bakit nangunguna ang Pangulo, sa pag-uusap na ito, lalo na sa konteksto ng AFP Modernization Program at diplomasya ng Pilipinas. Narito ang mga maaring pangunahing paliwanag. Una, ang pagkuha ng submarine ay hindi ordinaryong military acquisition. Ito ay may malalim na implikasyon sa national security at foreign policy, lalo na sa West Philippine Sea. Kung si BBM mismo ang humarap, maaaring ipinapakita niya sa South Korea na seryoso at priority ng Pilipinas ang defense partnership nila. Maaring gusto niyang palakasin ang bilateral ties, hindi lang militar kundi pati economic and technological. Maaaring parte ito ng strategic signaling sa ibang bansa, halimbawa, sa China o Amerika, na ang Pilipinas ay nagpapatibay ng sariling defense capability. Pangalawa, ang submarine program ay isa sa pinakamahal at pinakamahabang proyekto ng AFP modernization, maaaring umabot ng bilyon-bilyong piso at mangangailangan ng dekada para buuin ang infrastructure, training, maintenance at iba pa. Katotohanan ang approval at political will ng Pangulo, ang kailangan bago tuluyang ituloy ang acquisition na ito. Ang involvement ni BBM ay maaaring signal ng green light o pag-review ng feasibility bago mag-commit ng malaking pondo. Posibleng gusto rin niyang personally makasiguro sa kredibilidad at kakayahan ng supplier. Pangatlo, economic and industrial angle. Bukod sa purely military aspect, ang ganitong proyekto ay may industrial at economic benefits. Maaaring transfer of technology, shipyard partnership, o local job creation. Sa plano ng gobyerno, na i-revive o palakasin ang local shipbuilding industry, makabuluhan ang pakikipag-usap mismo na ito ng Pangulo sa kumpanyang may kakayahan rito. Pang-apat, political messaging. May posibilidad ding ito ay political move. Ipinapakita sa publiko na aktibo ang Pangulo sa pagpapalakas ng depensa ng bansa. Maaaring sagot din ito sa mga puna na, mahina, ang administrasyon sa isyu ng West Philippine Sea. Maaring pinapakita niyang may direct control at interes siya sa modernization ng AFP, lalo na sa mga strategic assets. Sa bansang may maliit na ekonomiya, laban sa mas mayaman na bansa tulad ng China, ang submarine force ay isang mabigat na deterrence laban sa mas makapangyarihang navy. Sa karaniwan, hindi nakikialam ang Pangulo sa mismong acquisition process, dahil dumadaan ito sa DND, AFP at DBM. Ngunit, sa policy level, direction, at final approval, ay nasa kanya pa rin. Kaya para sa atin, ang meeting na ito, ay hindi pa procurement meeting, kundi maaring policy or exploratory discussion pa lamang. Ngunit magandang senyales ito, dahil nangangahulugan ito, na uusad na ang proyektong ito sa magandang direksyon, dahil Pangulo mismo ang nangunguna, kaya siguradong nais niyang may mangyayaring resulta. Bottom line, ang personal na pakikialam ni BBM, ay maaring indikasyon, na priority at symbolic project ngayon ang submarine program, na strategic diplomacy ang layunin, lalo na sa South Korea, at nagpapakita ng political commitment para ituloy ang modernisasyon ng AFP. Hindi ito nangangahulugang siya mismo ang bibili ng submarine, ngunit malinaw na gusto niyang ipakita ang direksyong gusto niyang tahakin ng bansa sa defense sector. Ayon sa Presidential Communications Office, inilatag ng Hanwha Ocean, ang kanilang komprehensibong alok,
upang tulungan ang Philippine Navy sa pagbuo ng submarine program nito. Kasama sa panukala ang pagtatayo ng isang submarine base, ang paglikha ng lokal na maintenance at repair center, at pagsasanay ng mga Pilipinong marino, gamit ang pinakamodernong simulator at combat systems. Hindi lang ito basta teknolohiya, ito ay paglipat ng kaalaman at kakayahan, upang tuluyang maging self-reliant ang depensa ng bansa. Ayon sa Hanwha, handa silang mag-deliver ng KSS-3 submarines, mga submarinong may advanced sonar systems, modernong combat capabilities, at lithium-ion battery na kayang manatili sa ilalim ng dagat ng mas matagal. Hindi lamang nito kayang magpakawala ng mga heavyweight torpedo, kaya rin itong mag-launch ng anti-ship missiles, ballistic missiles, at cruise missiles. Ang submarine acquisition ay bahagi ng AFP modernization program, kung saan target ng armed forces na makabili ng initial na 2 hanggang 3 diesel-electric submarines, na may halagang tinatayang 80 hanggang 110 bilyong peso. Isang napakalaking investment, ngunit isa ring napakahalagang hakbang para sa matibay na depensa, lakas ng ating hukbong pandagat, para sa pagpanatili ng kasarinlan ng bansa. Habang tumitindi ang hamon mula sa mga agresibong kilos ng China sa West Philippine Sea, nilinaw ng pamahalaan, ang mga modernization ito ay para sa depensa, hindi para sa digmaan. Ang layunin, protektahan ang ating karapatan at ang ating mga karagatan. Kasabay ng submarine meeting na ito, ni-reveal din ng Amerika at Pilipinas, ang pagtatag ng tinatawag na Task Force Philippines. Ipinahayag ni Pangulong Marcos ang kanyang pag-asa, na makatutulong ang bagong tatag na Task Force Philippines, isang kooperasyon sa pagitan ng Maynila at Washington, upang mapanatili ang katahimikan at kaayusan sa rehiyon. Itinatag ang task force, upang tugunan ang mga banta sa seguridad ng Pilipinas, at pangalagaan ang interes ng parehong bansa sa karagatan. Nitong mga nakaraan, may tindi na ang mga panghaharas ng China sa Pilipinas. Ang Task Force Philippines ay itinatag upang tag-onan ang mga maaring consequences ng mga ganitong senaryo, at masigurong laging may sapat na hakbang ang Pilipinas at Amerika, sa mga pangyayaring hindi na maganda. Ayon kay Marcos, umaasa siyang ang Task Force Philippines, ay makababawas sa tensyon sa West Philippine Sea. Hindi umano ito magpapalala, ayon sa kinatatakutan ng iba, dahil ito ay hakbang lamang tungo sa mas mahusay na koordinasyon ng Pilipinas at Amerika, na may napakatagal ng Mutual Defense Treaty, isang kasunduang naggagarantiya ng pagtutulungan, kung sakaling may dayuhang puwersang umaataking militar sa isa sa kanila. Habang lumalapit na ang Pilipinas sa pagkakaroon ng sariling submarines, hindi lang ito simpleng proyekto, ito ay simbolo ng pag-angat at pagbabago. Isang bansang handang ipagtanggol ang kanyang karapatan, pangalagaan ang kanyang kalayaan, at protektahan ang karagatang sarili niyang tahanan.